Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ba ang sinasabing anti-China statements ni Senator Francis Tolentino? Pops J, sabi ng China, merong ilang mga anti-China politicians na nagsabi nga ng malicious remarks at moves laban sa kanila. Hindi in-specify ng China kung ano yung specific na nagawa ni former Senator Tolentino dahilan nga para magpataw sila ng sanctions at iban siya na makapasok sa kanilang bansa. Pero kung maalala natin, Pops J, si Tolentino yung author ng dalawang panukala na nagsusulong ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ng ating maritime rights. At doon, sa isa pang panukala, inilalatag mismo kung alin ba yung pag-aari natin at alin yung mga maaaring magsilbing passage doon sa teritoryo. Julie, doon naman sa isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, anong opinyon sa planong pagsusumite ng Senate report sa ICC? Sabi ni Jose Castro, baka daw hindi pa makatulong or maging negatibo ba yung epekto ng pagsusubite ng Senate report nung naging yung resulta ng naging pagdinig ng Senado na pinangunahan ni Senador Amy Marcos. Ang ICC raw kasi hindi bulag at baka makita nila kung paano ginawa yung investigasyon, lalabas daw or siguro makikita yung katotohanan. Julie, sa sinabi naman ni Senator Zubiri na witch hunt ang impeachment kay VP Sara, ano ang reaksyon ng palasyo tungkol dito? Pops, muling giniit ng Malacanang na walang kinalaman ang palasyo sa anumang magiging resulta or sa proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sang-ayon din si Castro sa naging pahayag ni Senate President Chis Escudero na sana hindi na nga daw or umiwas na sa mga pagsasabi ng ganoong uri ng pananaw para daw hindi magkaroon ng interpretation or kumbaga kung may ibang perception yung ibang tao sa nagiging pahayag. So parang dapat ay hindi muna or tumanggi munang magkomento. Pero kung tinanong siya kung dapat bang mag-inhibit si Zubiri o yung iba pang mga senador na nakikitang may mga konting pagpabor or may kinikilingan kumbaga, ang sinabi naman hindi daw, dapat daw ipakita lang nila kung paano talaga yung magiging kilos or hakbang nila para sa taong bayan. Julie, 17 ang nagtatangkang maging susunod na ombudsman. Isa nga si Justice Secretary Remulla. Ano raw ba ang hinahanap na qualifications ng ating Pangulo? Pops, 3 bagay daw yung hinahanap or ilan sa mga pangunahing qualification ng hinahanap ng Pangulo. Hindi lang para sa ombudsman, kundi sa mga public servant. Yan daw yung matino, matapang at fair. So yan daw yung hahanapin ng Pangulo. Pero sa ngayon, Pops J, wala pa namang shortlist na ibinibigay kaya PBBM. Magkakaroon pa rin naman kasi ng interview sa JBC panel yung 17 naghahangad na maging ombudsman. And yung schedule nila actually end of July until August 4. Alright, Julie, malapit na ang ika-4 na SONA. Ano ang ginagawa at paghahanda ng ating Pangulo? Patuloy daw yung paghahanda, Pops J, ni PBBM para nga sa kanyang ika-4 na State of the Nation address ngayong July. Ang sabi ni Jose Castro, gusto daw ng Pangulo mas maging maganda yung magiging ulat niya sa bayan. So iulat niya ano yung mga naging accomplishments at achievements at mga proyektong nailatag ng administrasyon sa kanyang panunungkulan. Sa ngayon, Pops, nagtanong tayo ano ba yung posibleng maging laman o topic na i-highlight dyan sa kanyang SONA. Pero hindi pa daw makapagbibigay ng update. Pero baka mga susunod na linggo daw, mabigyan na tayo ng kumbagay sneak peek ng anong lalamanin ng SONA ng Pangulo. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.